Isang bagong posibilidad na naman ang maaaring magbukas para sa industriya ng Pilipinas, isang electric SUV na gawa mismo sa Pilipinas, dinisenyo para sa mga Pilipino at maaaring maging bahagi ng kinabukasan ng ating automotive industry. Sa panahon ngayon, mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng electric vehicles, kaya ang tanong, kaya rin ba ng Pilipinas na magkaroon ng sariling electric SUV na likha at ginawa dito mismo sa ating bansa? At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. May mga balita at talakayan tungkol sa mga sasakyang dekuryente, EV, o SUV na may disenyong gawang Pinoy, tulad ng mga konseptong inilalabas ng ilang lokal na kumpanya kagaya ng Francisco Motors. Ngunit ang aktwal na mass production at pagbuo ng mga ito ay kadalasang umaasa sa mga pyesa mula sa ibang bansa o pinaplano palang gawin sa mga lokal na planta. Ang FMC Electron, ang kauna-unahang all-electric compact SUV mula sa kilalang lokal na gumagawa ng jeepney, ang Francisco Motors. Ibinunyag ng kumpanya na ang sasakyang ito ay kasalukuyang binubuo at sumasailalim sa engineering at validation work sa tulong ng kanilang mga partner team sa California, United States, at China. Ang Electron ay isang 5-door compact SUV na may modernong aerodynamic na porma, mga sleek LED headlight, at fully digital cockpit, kabilang ang dual display screens at rotary gear selector. Ayon sa pamunuan ng Francisco Motors sa pangunguna ni Chairman Emer Francisco, ginagawa ang paunang produksyon, pilot production, at ininyeriya sa labas ng bansa upang magamit ang pinakabagong teknolohiya sa EV at matiyak na pasok ito sa global standards. Target nilang ibenta muna ito sa international markets bago dalhin sa Pilipinas. Nilalayo ng Francisco Motors na mailipat ang local assembly at manufacturing sa Pilipinas sa taong 2028. Subalit, mangyayari lamang ito kung makakakuha sila ng hindi bababa sa 1,000 pre-orders at sapat na suporta o insentibo mula sa gobyerno ng Pilipinas. May kakayahang tumakbo ng hanggang 400 kilometro sa isang buong karga, full charge, at top speed na 160 km per hour, nilagyan ng 63 kWh battery na may abot na 500 km na range. May dual motors, all-wheel drive, top speed na 180 km per hour, at pinakamahabang range na aabot sa 600 km. Nagsimula na rin silang tumanggap ng mga limitadong slot para sa reservation para sa mga nais maunang magmay-ari nito kapag ito ay opisyal nang inilabas sa merkado. Kung maisa sa katuparan nito, maaari itong magbigay ng bagong trabaho, oportunidad para sa mga lokal na supplier, at malaking tulong sa pag-unlad ng manufacturing industry. Samantala, sa ngayon, isa sa mga pinakaabangang posibilidad ay ang paglabas ng isang electric jeepney na gawa mismo ng Sarao Motors. Ang Sarao Motors ay matagal nang naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine jeepney industry, kaya kung magkakaroon ito ng bagong henerasyon ng electric jeepney, malaking bagay ito hindi lamang para sa kumpanya, kundi maging sa buong automotive industry ng Pilipinas. Ngayong taon, inaabangan kung kailan tuluyang maisasakatuparan at mailalabas sa merkado ang kanilang electric jeepney. Ang konsepto nito ay pagsasama ng tradisyonal na disenyo ng jeepney at makabagong electric vehicle technology. Sa halip na diesel engine, electric motor at battery system ang magiging puso ng sasakyan, mas tahimik ang biyahe, walang tailpipe emissions habang umaandar, at maaari itong maging bahagi ng transition ng public transportation patungo sa mas malinis na teknolohiya.
Pero higit pa sa pagiging electric, ang tunay na interesante rito ay ang posibilidad na ang isang sasakyang may tatak at disenyo na sariling atin ay muling makilala sa modernong panahon. Kung maisasagawa ng malawakan ang produksyon nito, maaari itong magbukas ng mga oportunidad para sa lokal na manufacturing, mga supplier ng pyesa, skilled workers at iba pang negosyo na konektado sa electric vehicle industry. Abangan natin ang mga susunod na development, dahil maaaring ito ang maging isa sa mga mahalagang hakbang tungo sa mas moderno at mas sustainable na public transportation sa ating bansa. Ang pinagmulan ng Philippine Jeepney ay mga surplus na American military jeeps na naiwan sa Pilipinas pagkatapos ng World War II. Binago ng mga Pilipino ang mga ito, nilagyan ng bubong, pinahaba ang katawan at dinagdagan ng mga upuan upang maging pampublikong sasakyan. Pagsapit ng 1960s hanggang 1970s, lalong sumikat ang Sarao Jeepney, isang mahalagang milestone ang 1964 New York World's Fair, kung saan ipinakita ang isang Sarao Jeepney sa Philippine Pavilion bilang representasyon ng Pilipinas. Noong 1971, mayroon ding Sarao Jeepney na bumiyahe mula Manila patungong London at iba't ibang bahagi ng Europe bilang bahagi ng isang tourism roadshow. Sa kasagsagan ng kasikatan nito, sinasabing halos 7 Sarao Jeepney ang makikita sa kalsada para sa bawat isang jeepney ng ibang brand. Dahil dito, naging halos kasing kahulugan ng salitang jeepney ang pangalang Sarao. Sa Pilipinas, lumalaki na ang EV market at dumarami ang mga electric car, jeepney, tricycle at electric buses, pero mabagal pa rin ang adoption dahil sa mataas na presyo ng EVs, kakulangan ng charging stations, at limitadong local manufacturing. Samantala, sa mga bansang tulad ng China, napakabilis ng paglipat sa EVs dahil malaki ang production, mas malawak ang charging infrastructure, at mas maraming abot-kayang modelo.